Okay. Okay, tayo. Himay-himay natin yun. Sona na yun. Partner. Yung sona, Nakinig ka ba? nakalan. O busy ka rin, hindi mo pakinggan. Hindi, siyempre, nababasa rin natin yan sa mga pahayagan at saka may mga oras na napapansin natin dahil lumilipat ako ng mga opisina ng mga sandaling yun eh. Minsan nakatutok din tayo. Pero ang napansin ko nga doon, yung sobrang ginawa ng mga aktivista natin. Hindi yung Sona ang napansin mo, yung kaguluhan. Yung kaguluhan. Pero nagpakita naman ang kabaitan ng ating mga kapulisan dyan dahil hindi sila... Alam mo, ang hirap din ang trabaho ng mga kapulisan natin. Pag kami konting itong mga aktivista talaga gagawa ng Kaya nga, guluhan. kahit na anong haras hindi na sinasaktan, di ba? Dahil pag sinaktan, human rights naman ang katapat nila. Kaya medyo nakita rin natin yung disiplina ng mga pulis. So, engineer, ikaw, yung masasabi mo naman doon sa Sona? Well, maganda naman yung mga sinabi niya, pero tingin ko kulang pa rin sa direction, no? Katulad ng mga detalye ba nung para umusad na, no? Kasi nakuha na niya yung gusto niya tungkol sa mga balakid, katulad ng ombudsman na tinanggal, yung Chief Justice na tinanggal, at saka kinakasawan na si GMA, no? Pero ang kulang na nakikita ko yung mga programa na dapat ipatupad. Kasi yung medyo detalyado. Kasi ilang taon na lang yan, 3 taon, no? At ako sana, katulad ng mga pinapanukala natin na mga mahalaga sa ating sistema, mga check, di ba? Check and balance sa anti-corruption. Yun sana ang gusto kong kasi palagay natin na matapos yung termino ni Pangulong Pinoy. Paano na naman yung susunod? Ganyan na naman. Uulitin na naman yung mga nangyari sa mga kapataran. Ang hinahanap ko sana sa tingin mo, in general, anong rating mo sa kanya? Nako, Pasangawa? Siguro, pasangawa. Mga nasa 6 lang siguro. Mataas ang standard mo talaga. Iba talaga pasado na, no? Mataas siya. Kung i-calibrate natin, anti-corruption measures, mataas siya. Nasa 9 to 10 siya ron. No? Pero yung as an executive, kasi marami ka dapat ipatupad na meron ka dapat vision, no? Hindi lang yung itatama mo, paano naman kung yung nakaupo, wala namang ginagawa, masahod lang lagi. Di very ineffective din, di ba? So dun sa mga sinabi niya, ano ba yung dapat napasama pa ron sa tingin mo? Nakikita ko kulang yung mga proyekto hindi niya na-mention masyado yung mga infrastructure projects na sinasabi natin. Puro airport lang. No? Ito kasing mga infrastructure sana na ito, pag may fast track, it will prime the economy, pump-prime the economy. At papasok ang mga negosyo rito. No? Yung mga privatization din ng mga katulad ng mga Camp Aguinaldo na yan, karami na yan. Pwede mo naman i-relocate na yan sa malalayong kampo, no? Actually, malaki ang lupain ng Pilipinas, sa totoo lang. Sinasabi lang natin na masikip na, no? Pero ang laki pa, ang dami nakatiwawang, di ba? Hindi, kanya sinasabing masikip lahat gusto sa Manila nagsisiksikan. Di ba? Kaya nga, yung mga pag pumunta ka sa norte o kaya sa Bicol, parati kang dadaan sa loob ng mga bayan. Kulang ng mga bypass road, no? Ayun sana mga inisip natin, bypass road. Para yung biyahe mo ng papuntang kunyari Legazpi, bibilis siya, di ba? Hindi mo na kailangan pasukan yung loob ng bayan. Di ba? Yung mga ganun, kulang tayo, no? Papuntang norte. Malay mo, baka next year. Nawawalan ka na naman ng 2 taon. Dapat ikaw, Henry. binanggit niya sa plano yun, ano ba? Sangayon ako sa sinabi ni Engineer Juan. Pero dahil para sa akin ang score, sa kanya 6 6 plus na. Dagdagan na natin. Kasi maraming alingaw-ngaw. Miski kung saan ka mapunta, dahil sa mga doon sa mga malilikot ang isip, mapapa-agree ka. Minsan may sasabihin sila na ganito, kaya ganito, yung Scarborough Shoal ay dahil mayroong pinautang sa ating bansa na ganito, sa nagbabayad lang, na hindi natin alam. So, malaking katanungan yun. Asan yun? Ano ba talaga nangyari? So, hindi siya ganon ka-transparent. Yun lang. Para sa akin, dadagdag ko. Pasado ba? Plus. 6 plus. 6. Baba niyo mag-rate, ha? Ano nyo, baksa? Pero overall, marami nasihan sa kwan mas marami nasihan. Rather than hindi nasihan sa specific. Malayo naman siya kay Jamie. Una-una. 9 years si Jamie,
tingin ko, malayo eh. Oo. Medyo maganda yung... Kaya lang maraming nabahagi si GMA. Maganda yung yung resulta, makita mo yung figure, no? Dito wala. But still, kailangan i-verify natin yung figure, di ba? Oo. Hindi Sa natin alam. panahon ni Jimmy, maraming nakinabang, pero nasa taas lang. Oo. Mula sa Sa ibaba, congressmen, senators, mga nakaupo, mga malapit sa kanila, di ba? Nakita naman natin eh. Pero yung sa baba, ang meron lang yun dahil sa conditional cash transfer. Oo. Di ba? Oo. Which is ginagawa rin ngayon. Okay. Dapat nga wala yan eh. Dapat teach them how to fish. and Actually, not giving them yun fish. actually, yun ang dinidiscuss din namin sa Bahay at Kabuhayan kapon. Oo. Na isa pa, yung sa peace in order eh. Medyo doon ako nalalabuan eh, no? Na bakit, kasi laging figure ng PNP, yung pinagbabasihan, no? Yung statistic. Pero sa actual na pamumuhay natin, everyday, may 7 krimen na nangyayari bawat oras, no? No? So napakarami niya kung maaring hindi lang na i-report 'yan dahil siyempre marami rin takot sa pulis na mag-report eh. 'Di ba? Nung Huwebes, nasa Lucena ako dahil umattend kami ng hearing, may nangyaring hold-upan ng bangko ron. O isipin mo 'yun. At namatay yung dalawa yata. At saka ang krimen, daring talaga, 'di ba? Hearing sila. Broad daylight sa mall, kahit saan. Parang yung pulis natin reactive eh. Pagka lang may nangyari na, saka naman sila nagbabantay. So hindi ako satisfied talaga. Ako personally, hindi ako satisfied doon sa report sa peace in order. Lalo na yung riding in tandem na parang hindi nila masolve, no? Na hanggang ngayon pinag-iisipan pa paano isosolve. So anong solusyon? Bibili ng bagong barrel, 72,000 something. 1.2 billion yan ha. Pero sa tingin mo ba mapupunta sa bagamat pulis ang makakawak niyan, sa palagay mo ba pantanggol sa taong bayan yan? Okay. Pwedeng di ba? Sila pa yung aggressor sa mga pasensya na po doon sa mga kapulisan at medyo po tayo, no? Pero sinasabi ko hindi naman po lahat, pero marami na po ng medyo po ang kapulisan na talagang marami, ako mismo hindi po ako masyadong nagtitiwala. Dahil bago ka pumunta sa pulis, magdadalawang isip ka eh. Baka sila pa yung magpahamak sa iyo, di ba? Nakabantay sila. Oo. May singit lang kasi marami ring clamor para doon sa death penalty. Ako nga parang halos kumbinsido na. Kaya lang, talagang kailangan pag-isipan ng gusto yung doon sa death penalty. Wala nang takot yung mga pumapatay. Oo. Pero kasamang Henry, no? Oo. Ang death penalty kasi, unless na naayos mo yung sistema ng justice, mahirap 'yan dahil maraming makukulong, mapaparusa, mamamatay ng hindi na po proseso na mabuti. Hindi natin alam na kung totoong may kasalanan niya yung napapatay sa yung bibitayin natin, di ba? So marami munang gagawin eh. Walang problema ron, doon sa death penalty kung halimbawa. Pero hindi siya deterrent. Alam ng mga yan eh. Alam ng mga krimen paano ng mga kriminal eh. Ako, ang isang panukala ko dyan, parang yung proposal ni Senator Trillanes sa mga teachers, dapat gawin sa pulis. Itaas din mga sweldo nila. Para walang dahilan yung pulis na mangurap, mangutong. Saka yung proseso ng Tapos yung boss nila, mahigpit. saka engineer, yung proseso ng pagpili. Oo. Yung pa lang sa aplikante pa lang, na-screen ng mabuti. Correct. Hindi padri-padrino na kung sino malakas, yun ang magiging pulis. Eh marami, kriminal lang nagiging pulis eh. Tignan mo, mga PO1 pa yung nagiging yung galing sa training. PO1, yung mga pagkalabas sa training, isang taon, 2 taon, yung pa makikita mong nandun, mga naging kriminal. Oo. Marami, hindi isipin mo yung sa Tondo na officer na siyang nagtuturo sa eskwelahan, di ba? Yung parang nag-torture doon sa isang sa Tondo, di ba? detachment. Oo. Tapos siya pa nagtuturo sa criminology. Saka Mr. Equalizer, parang wala masyadong naririnig na nahuhuli sa Shabu, no? Hindi katulad ni panahon ni General Si Santiago, oo. Napakasipag yung General Oo. niya, talagang maya may nahuhuli. Oo. Sa ngayon, mula nung nawala siya sa PDEA, Medyo parang at dumami rin oo. yung mga pinapatay, yung mga crime dahil sa Maaaring related rin sa drugs lahat yung mga siguro, dapat dapat na yan, ha? paigtingin din yun, no? Tingnan Ang dami. nakaupo No? sa Kaya nga sinasabi ko, doon sa zona ni Pinoy engineer, no? Hindi ako conforme doon eh. Pati yung statistic na ginamit.
I think may lockdown isang taon eh. So, kailangan talaga, yun ang pinaka-main problem natin ngayon. Bukod doon sa, siyempre, yung problema natin sa China, di ba? Biro mo, anti-corruption yung number one project niya, no? Pero yung Freedom of Information Bill, ilang taon na tayo, magtatatlong taon na. Hanggang ngayon hindi pa na-aprobahan. Bakit hindi nila bigyan? Ang tingin ko, no? Ito yung correct sa Ako feeling ko lang, engineer, correct me if I'm wrong, no? Medyo hindi siya masyadong sa mga media eh. Hindi masyadong solve, hindi solve si Pinoy sa media. Bakit? Di ba? Sa ABS-CBN, binanatan pa eh. Oo, di ba? I think mayroong konting ganun eh. May hindi, kasi medyo marami rin naman makulit sa atin sa media, di ba? Hindi siya masyadong malapit sa media. Medyo malayo ang damdamin niya sa media. Pakiramdam ko lang yon, pero it proves na dahil sa mga ginagawa niya minsan. Hindi kaya dahil sa... Alam mo, baka pati yung love niya, papakailaman, di ba? Yung ultimo napakaliit na bagay, di ba? Alam mo naman, sobrang ng ating media talaga, yung demokrasya talaga, ay kitang-kita mo doon sa Pangulo ka, sabi nga natin, hindi ka dapat onion skin, di ba? Oo. Kung live mo, pinapakialaman, pwede mo naman tali sigurong gawin na iwasan, di ba? Kasi natin, yung... Pero may kalahati katotohanan doon. Pero marami rin talagang ang media, no? Ay makapagbenta na lang ng balita. Hindi na talaga kailangang screenin. Mas mabenta yung mga... Yung negatibo. Puro negatibo ang right? binibenta kasi ng ating media. Yun yung point ni... Yung good news, hindi, no? Hindi na nabibenta. Kasi para pansinin daw, pagka good news, hindi pinapansin eh. Kasi commercialismo nga umiilaw sa media. Di ba? So yun ang nagiging problema natin. Which is, tingin ko, dun hinuhugot yung bakit hindi nasusulong yung bill na yan eh. Ako malakas ang pakiramdam ko dyan. Okay, magbabalik po tayo sa magandang talakayan. I'm in the mood. Now there's another reason to fall in love with Novellino. New Novellino Light. Same sweet taste with less calories. You'll fall for more. Rebo, ready mo report mo? Ready ka? Report ka. Ang bawat subo ay kay sarap. Bawat higop ko'y malalasap. Ang pagkain hinahanap ng lahat. Mananapig ka hanggang sa huling kagat. Wala kang bitin, rice all you can. Parang fiesta ang treat sa atin. Laging bago ang lahat ng ihahain. Chicken inasal, ang sarap kainin. Mang inasal ang paborito ko. Paborito mo, paborito nyo. Mang inasal ang gustong gusto ko. Gustong gusto mo, gustong gusto nyo. Mang inasal ang hinahanap ko. Kaya si Emma. Sa bawat kagat, huling-huli ang sarap. Apa? Okay, ang awiting ngayon, nandun natin para sa mga taga Tandang Sora at sa kay Nico Fuentes at kay Sagani Vidanes. Okay. Pasin yung lahat. Kumusta kayo? Load mo ako? Pengin load. Pengin parang yun. Ang title ng Pengin Load. Wala. Wala dyan. Saan ka ba ngayon? Text mo lang, I love you, miss ko message mo.
sa'yo. Wala na akong pang-pasalot sa'yo. Kulang pa ang budget ko. Wait ka lang, miss na you. Mahal mo ba ako? Di ko alam kung tunay ang pag-ibig mo. Sa text na lang ba tayo? Okay ba sa'yo? Magkita na tayo. Sa umaga pagkagising, chat agad ang CV ko, di maka-reply sa'yo. Wala na akong pang-pasalot sa'yo. Kulang pa ang budget ko. Wait ka lang, miss na you. Halaga sa text na lang ba tayo? Miss na miss ko ang message mo. Sa'yo na makita ka, pakita ka. Kailan kaya ito magkakatotoo? La 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 la. Ang report mo, Bea. Ah? Pinoy. What? Wala. Okay. Okay, yan. Nandun natin kay Renz at Ann Mendoza ng Pampanga. Ayan. Okay, yan po ang awiting pinamagatang Penging Load. Thanks, mate. Ang load.